tumingin ka sa paligid mo. Wala nang nag-iisip, puro react lang. Mga mata walang buhay, mga daliri nanginginig. Hawak agad ang cellphone, parang life support. Wala nang pasensya, wala nang tahimik. Puro tama ng dopamine kada ilang segundo. Hindi na makabasa ng isang pahina ng di chine-check ang notif. Hindi na makapagdasal ng walang patugtog sa background. Hindi na makapreno kasi addict na sila ni hindi nila alam. At eto ang hindi kayang aminin ng karamihan. Hindi lang distraction to, bulok na to. Mental, emotional, spiritual. Wala na silang focus. Magulo utak. Patay ang kaluluwa. At kung hindi ka lalaban, magiging isa ka rin sa kanila. Pasibo, lutang, bulag sa spiritual. Pero kung handa kang i-detox ang lason, ituturo ko paano ka muling makakakita. Brutal, masakit pero malinaw. Hakbang 1, kilalanin ang bitag. Hindi ka mahina sa focus. Sinanay ka para pumalpak. Bawat scroll, bawat reel, bawat buzz ng phone, akala mo harmless. Pero totoo, para yung brain damage na tinakpan ng entertainment. Attention span mo, wasak. Kakayahan mong tumahimik, patay. Hinahanap mo lagi ang ingay. Iniiwasan mo ang stillness. Hindi ka na nga makaligo ng walang pinapatugtog na video. Normal ba yon? Hindi. Yan ang bitag. Hindi ka nila kinadena sa kamay. Mas malala ginawa nila. Ninakaw nila ang isip mo. Ngayon, lahat ng bagay na makakabuo sa'yo, boring sa panlasa mo. At lahat ng sisira sa'yo, masaya, exciting. Mahirap magdasal, imposibleng magdisiplina. Pero porn, isang click. Reels, walang katapusan. Fast food, kahit saan. At eto ang brutal na totoo. Sinanay ka para pumili ng kahinaan. Sinanay kang umiwas sa totoo. Sinanay kang habulin ang sarap kaysa layunin. Hindi ito biro. Hindi lang bad habit. Ito ay gyera sa utak. At tinamaan ka na. Gusto mong maging lalaking kay Lord? Gusto mong manguna? Kailangan mong matutong lumaban. Kasi kabisado na ng kaaway paano ka gawing malambot, distracted, at bulag. Ito ang hakbang 1. Makita ang bitag. Tawagin sa tunay na pangalan. At ihanda mong sunugin hanggang maging abo. Hakbang 2. Putulin ang supply. Dito tumitiklop ang mga bata at dito nakakawala ang mga tunay na lalaki. Gusto mo ng clarity? Gusto mo ng lakas? Tigilan mo ng pakainin ang laso na pumapatay sa'yo. Hindi ito trend. Hindi ito challenge. Ito ay giyera. At sa giyera, unang binabara ang supply line ng kalaban. Sa susunod na 72 oras, simple lang ang mission mo. Gutumin ang addiction. Walang reels. Walang TikTok. Walang porn. Walang junk food. Walang ingay sa background habang nagtatrabaho. Kasi bawat pag-abot mo sa dopamine hit, tinuturuan mo utak mong piliin ang ginhawa kaysa clarity, kahinaan kaysa lakas, pagtakas kaysa presence. At eto warning ko, masakit to. Maboboring ka, mairita ka, mangangati kang wala namang dahilan. Abutin mo phone mo nang di mo namamalayan. Good. Yan ang withdrawal. Yan ang utak mong sumisigaw kasi hindi na siya ang amo. Ikaw na. Karamihan ng lalaki balik agad sa comfort sa puntong to. Hindi nila kaya ang katahimikan. Tumiklop bago lumabas ang resulta. Pero kung kaya mong magtiis, kung kakayanin mo ang buong 72 oras, mag-iiba lahat. Bakit 3 araw? Hindi aksidente. Taon mong binaha ang utak mo ng dopamine. Hindi yan mabubura sa ilang oras lang. Kailangan mong putulin ang cycle. At kahit science mismo sumasang-ayon, nagsisimula ng mag-reset ang dopamine sensitivity mo. Nagsisimula ng mag-stabilize ang reward system mo. Ang prefrontal cortex mo, yung command center ng focus at disiplina, unti-unting bumabalik online. Hindi pa fully rewired utak mo sa 3 araw, pero nakatawid ka na sa threshold. Unti-unti nang namamatay ang ingay. Lumuluwag ang kapit ng cravings. At nagiging tahimik na ang isip mo para makarinig ulit ng totoo. Pero hindi lang ito neuroscience. Biblical din. Si Jonah, 3 araw sa tiyan ng malaking isda bago sumuko. Si Jesus, 3 araw sa libingan bago bumangon na may kapangyarihan. Si Paul, 3 araw na bulag bago bumukas ang spiritual eyes niya. 3 araw,
para mabasag, para ma-reset, para mabuhay muli. Hindi aksidente na ginamit ng Diyos ang 3 araw. Yan ang pattern niya. Ihiwalay, hubarin, baguhin. Kaya pagdating ng day 2 at gusto mong sumuko, wag. Kasi day 3, doon aangat ang ulap. Doon mababasag ang pamamanhid at maririnig mo na si Lord ng malinaw. Matagal mo nang pinakain ang laman mo. Ngayon oras na para putulin ang supply. Hayaan mong mamatay ang ingay. Hayaan mong sumigaw ang cravings. Kasi sa dulo ng katahimikan, nandoon ang lakas. Hakbang 3 ay simula ng pagbubuo. At ang makakaligtas lang dito ay yung may disiplina. Kung seryoso ka sa susunod na 72 oras, isave mo 2. Kasi dito malalaman kung lalaki ka ba talaga o isa ka lang sa mga tumitiklop. Hakbang 3, palitan ang hits ng habits. Pagkatapos ng 72 oras na walang cheap dopamine, may nagbabago. Mas malinaw utak mo. Hindi ka na sobrang balisa. Pakiramdam mo parang tinanggal mo na ang paa sa silinyador. Pero eto ang twist. Kung hindi mo lalagyan ng intentional na bagay yang space, babalik ka rin. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil ang utak mo kailangan ng ritmo. Kaya imbes na bumalik sa ingay, magpatayo ka ng habits na magbibigay sa iyo ng clarity, presence at power araw-araw. Maglakad sa katahimikan, 20 minuto kada araw. Walang tugtog, walang phone, lakad lang. Sa una parang torture, pero unti-unti mapapansin mo, hindi na tumatakbo ang isip mo. Naririnig mo na yung matagal mong iniiwasan at doon nagsisimula ang clarity. Unang gawin, mahirap. Karamihan ng lalaki paggising react agad. Scroll, check, consume. By 9 a.m. talo na sila sa laban. Baliktarin mo script. Gawin mo agad ang isang mahirap na bagay bago lahat. Magsulat, mag-aral, mag-build, walang istorbo. Bakit? Kasi pinaka-sensitive ang utak mo sa dopamine tuwing umaga. Kung ano ang una mong ginawa, doon siya masasanay mag-crave. Ang hard tasks, ina-activate ang prefrontal cortex mo. Yan ang command center ng focus at disiplina. At may bonus pa, momentum. Kapag malakas start mo, gusto ng utak mong magpatuloy. Hindi lang ito productivity. Ito ay identity. I do hard things even kapag wala ako sa mood. Cold showers. Hindi lang ito training sa disiplina. Binabago nito mismong chemistry ng katawan mo. Ang lamig nagpapataas ng dopamine ng hanggang 250%. Pero hindi yung addict mode na dopamine. Ito yung klase na nagbibigay ng focus, hindi pagkabulag. Pinapababa rin nito ang cortisol, stress hormone. Tinutulungan ibalik ang balanse ng testosterone at may studies pa na pwedeng makatulong sa fertility at sperm quality. At kapag consistent mong ginagawa, tinuturuan nito utak mong manatiling kalmado kahit under pressure. Hindi ito uso-uso lang. Isa itong sandata. Gamitin mo. Magsulat ng isang pahina. Hindi mo kailangang maging manunulat. Kailangan mo lang ilabas ang kaguluhan sa utak mo. Isang pahina. Araw-araw. Walang filter. Bakit? Kasi hindi ginawa utak mo para mag-imbak ng lahat. Kapag hindi mo nilabas, paikot-ikot lang. Kaya lagi kang anxious, lutang, foggy. Pero kapag isinulat mo, para kang nagsasara ng tab sa utak. Nagkakaklaro. Humihinto ka sa kaka-react at nagsisimula ka ng mag-isip. At mas malalim pa, ang pagsusulat pinapakalma ang emotional center ng utak. Pinapakita nito patterns na hindi mo makikita sa isip lang. Pinapatalas nito decision-making mo. Binubuo nito identity mo. Ito nararamdaman ko. Ito hinaharap ko. Ito paano ako gagalaw. Hindi ito self-help. Isa itong mental weapon. At bawat lalaki dapat meron nito. Tulog ng 7 to 8 na oras. Hindi ka nagre-grind. Sinisira mo lang utak mo. Ang tulog hindi para sa mahina. Diyan muling binubuo ang masculinity mo. Over 70% ng testosterone ng lalaki nabubuo sa deep sleep. Ang dopamine system mo nire-reset sa gabi para bukas. Kaya mong mag-focus imbes na mag-crave. Yung prefrontal cortex mo, yung command center ng focus at disiplina, nagsushutdown kapag deprived ka sa tulog. At kung nagtitraining ka, good luck lumaki kung wala kang recovery. Kasi tulog ang oras ng repair ng katawan. Walang rest, walang resulta. At ito ang katotohanan.
Hindi ka nagiging beast dahil kulang ka sa tulog. Nagiging unstable ka, emotional mahina. Gusto mong manguna? Gusto mong durugin umaga mo? Simulan mo sa mastery ng gabi mo. Hindi ito mga rules. Ito ay mga tools para manatiling grounded utak mo at matalas ang masculinity mo. Pinutol mo na ang supply. Ngayon bigyan mo na sistema mo ng mas malakas na gasolina. Hakbang 4. Protektahan ang umaga mo. Makinig ka. Karamihan ng lalaki sinisira na agad ang araw bago pa sila umihi. Pagkagising pa lang, hawak agad ang cellphone. Scroll diretso sa kahinaan. Reels, notif, porn, headlines. Ni hindi pa nakakahinga ang kaluluwa nila. Sinakal na agad. Akala mo harmless? Hindi. Diyan mo tinitrain utak mong habulin ang ingay imbes na layunin. At pag naging pattern na yan, good luck sa leadership mo. Kaya kami may isang rule. No dopamine bago magtanghali. Walang reels. Walang scroll. Walang entertainment na basura. Hindi mo utang sa mundo ang atensyon mo pagkagising. Hindi mo kailangang makikatch up. Kailangan mong mauna. Kasi kung ano ang una mong pinakain sa utak mo, yon ang nagiging blueprint. Kung stimulation agad, buong araw habol-habol na lang utak mo ng mas marami. Pero kung nagsimula ka sa katahimikan, sa structure, sa salita ng Diyos, doon ka nakaangkla sa lakas, hindi sa kaguluhan. Sabi mo gusto mong marinig si Lord, bakit binibigay mo agad unang thoughts mo sa algorithm? So anong gagawin mo instead? Simple. Umupo sa katahimikan. Hayaan mong huminga isip mo. Basahin ang katotohanan. Buksan mo ang Biblia bago ang Instagram. I-plano mission mo. Huwag magpalutang, mag-build ka. Gumawa ng deep work. Magsulat, mag-isip, mag-create, mag-focus. Ang umaga mo sacred, hindi dahil peaceful, kundi dahil untouched. Wala pang ibang boses na tumago sa kaluluwa mo. At doon nakatira ang clarity. At backed pa to ng science. Yung parte ng utak na nagkokontrol ng disiplina, focus, at long-term thinking, pinakamatalas sa umaga. Dopamine system mo, hindi pa na-hijack. Mas malinaw isip mo, mas tahimik kaluluwa mo. At yan mismo ang dahilan kung bakit gusto ng kaaway, distracted agad umaga mo. Kasi kapag nakuha niya first attention mo, kaya na niyang nakawin buong araw mo kahit di na siya lumaban. Hindi ito pagiging extreme. Ito ay pagiging unavailable. Unavailable sa kahit ano na magnanakaw ng talim mo. Ang umaga hindi bumabalik kapag nawala tapos na. Kaya protektahan mo ruthlessly. Dahil ang lalaking panalo sa umaga niya, madalas hindi tumitiklop sa gabi. Hakbang 5. Ikandado ang focus system mo. Hindi mo kailangan ng dagdag na motivation. Kailangan mo ng framework. Isang ritmo, isang sistema na buo. Kahit bumigay ang emosyon mo. Kasi kung wala, uulit ka lang sa cycle na matagal ka nang nakakulong. React, lutang, ulit-ulit. Pero kapag tama ang sistema mo, normal na lang ang focus. Automatic na ang disiplina. Yan ang binubuo natin dito. Ito ang blueprint. 30-minute deep work blocks. Mag-set ka ng timer. Trabaho ka ng 30 minutes. Walang phone. Walang lipat-lipat. Isang task lang, full focus. Pagkatapos pahinga 5-10 minutes. Huminga, reset, ulit. Gawin mo to 3 beses sa isang araw at mararanasan mo yung bihirang maramdaman ng karamihan ng lalaki. Momentum na totoo. Bakit effective? Kasi hindi kayang mag-multitask ng utak. Bawat switch mo, winawasak mo ang clarity. Pero kapag all-in ka, kahit short bursts lang, mas marami kang matatapos sa 1 oras ng solid focus kaysa sa 5 oras ng kalat. Phone jail hack. Kung nasa tabi mo phone mo, panalo siya. Kaya alisin mo. Airplane mode. Iwan sa kabilang kwarto. Ay off kung kailangan. Gawin mo lahat para mawala sa paningin. Out of sight. Out of reach. Out of your way. Sa unang araw, uncomfortable. Parang may kulang. Yan ang utak mong nagde-detox sa constant reaction. Hayaan mong mangyari. Hindi ka lang umiwas sa distractions. Binabawi mo ulit ang power mo. 1 mission per block. Huwag kang mag-juggle ng 5. Huwag kang mag-load ng 15 priorities sa list mo.
Isa lang kada block, isang task, isang target, isang panalo bawat round. Bigla kang hindi nalutang kasi alam na ng utak mo kung saan pupunta at anong dudurugin. Hindi ito hacks, ito ay handles. Kaya kahit maging magulo ang buhay, hawak ka pa rin ng sistema mo. Hindi ka palaging motivated, pero sa structure na to, hindi mo na kailangan. Kasi ngayon, hindi mo na hinahabol ang focus. Bit-bit mo na siya. Hakbang 6, wasakin ang overthinking loop. Hindi mo kailangan ng mas maraming iniisip. Kailangan mo ng mas maraming galaw. Nastuck ka na ba sa utak mo mismo? Alam mo na kung anong dapat gawin, pero paikot-ikot pa rin isip mo. Paano kung pumalpak? Paano kung mali ang move? Paano kung ulit na naman akong magkamali? Hindi yan clarity. Yan ay hesitation. At yan ang nagpapakulong sa'yo. Ang overthinking hindi lang masyado kang nag-iisip. Ito ay paralysis sa utak na gawa ng sobrang open loops. Mga desisyong nakabinbin, mga action na na-delay. Sobrang input pero kulang sa galaw. At ito ang hindi alam ng karamihan ng lalaki. Dopamine tumataas pagkatapos ng action, hindi bago. Kaya habang naghihintay ka ng ready feeling, hindi yan darating hanggang hindi ka gumagalaw. Kaya ito ang play. Huwag mong subukang ayusin ang buong picture. Gumawa ka lang ng isa, kahit ano. Litan mo ang decision, pumili ng isang action, at tirahin mo. Hindi bukas, hindi pag motivated ka na. Ngayon, kasi pinakamabilis na daan papunta sa clarity, ay galaw. Hindi ito tungkol sa pagmamadali. Ito ay pagtanggi na manatiling stuck. Hindi mo kailangan ng dagdag na impormasyon. Hindi mo kailangan ng isa pang overthinking session sa banyo. Kailangan mo ng galaw. Kasi galaw ang lumilikha ng clarity. Kaya patayin mo ang loop, litan ang task, at kumilos. Hakbang 7 ay rewire ang pagkakakilanlan mo. Napatigil mo na ang ingay, na-build mo na ang sistema. Pero kung ang tingin mo sa sarili mo ay mahina pa rin, babalik ka rin sa dati. Dito bumabagsak ang karamihan ng lalaki. Binabago nila habits nila, pero hindi nila binabago identity nila. At kung deep down naniniwala ka pa rin na, tamad ako, sira ako, adik ako, guess what? Yung paniniwala mo na yon susundan ng action mo sa bawat pagkakataon. Ito ang totoo. Hindi mo madidisiplina palabas ang mahina mong identity. Kasi kapag tinamaan ka ng stress, bumabalik ka lagi sa paniniwalang dala mo tungkol sa sarili mo. Kaya tigilan mo na ang pagtawag sa sarili mo ng mga pangalan na hindi binigay ng Diyos. Tigilan mong hilahin ang mga lumang labels papasok sa bagong buhay. Hindi ka na trying. Nagsimula ka na. Ngayon lumakad ka na parang totoo. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na perfect ka. Ito ay pagtanggi ng manatiling pareho. Bawat mahirap na choice na ginagawa mo, patunay yon kung sino ka talaga. Focused, claro, walang tanikala. At huwag mong kalimutan to, ikaw ay nilikha ng Diyos. Sa imahe niya, may purpose, may isip, mission at authority. Hindi ka malambot, hindi ka alipin ng dopamine, hindi ka pagkakamali. Ginawa ka para sa clarity, para sa laban, para sa katotohanan. Kaya tigilan mong mabuhay na parang luma mong sarili. Patay na yon. Kumilos ka na bilang yung taong nilikha ng Diyos. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin, i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.